At so yan mga bossing. So bali ito na yung ating latest update muli dito sa ating project na ginagawang residential house, bungalow. Bungalow lang mga bossing yan, no? Pero kita nyo, taas. So ito yung bahay ni Ma'am Scarlett at ni Sir Angel from New Jersey. And then ito, ayun, nakapaglagay na ulit tayo ng SRC doon sa may dugtong. So bali, makikita ninyo mga bossing ang taas, oh. Akala nyo second floor or pang 2 story na no, yung bahay. Kasi kaya mataas yan mga bossing. Meron kasi tayo ditong roof deck dito sa may part ng garahe. So kaya kinakailangan nating magkaroon ng mataas na roof para hindi mauntog yung tao dun sa may roof deck. Kasi mapapansin niyo mga boss, yung I-beam natin, yung beam natin ng roof deck at saka yung beam ng pinakabahay natin is hindi pantay. Yung kasi ay beam na ng slab yon sa labas sa may garahe. So yan, kaya mataas siya. And then yung ating part na to sa may living area, magkakaroon tayo dito ng high ceiling. So makakapag-design tayo ng magandang kisame at the same time magkakaroon tayo ng isang maaliwalas na living room. Yung salas natin, talagang gagawin natin pag may pumasok na bisita dyan. Syempre, gusto natin mapapatingala dun sa magiging design ng ceiling natin. So abangan nyo mga bossing yan. Although yung plano nito, wala siyang design na maganda. So ako na lang mag-design ng ceiling dyan sa may sala. Paborito ko kasi mga boss yung ganyan. Ayan, so ito ongoing pa rin yung paglalagay ng rafter. Ayan, so gaya ng sabi ko, yung roofing natin is framing lang, wala tayong trusses. Pero yan naman yung naka-details at nakalagay sa plano natin. So ginagawa natin yan as per plan. Okay? So wala tayong iniimbentong gawa. Ayan, so ongoing. So bali matatapos na yung rafter nila. And then pag natapos yung rafter na yan, magpapalatag na ng mga C4 lins. And then kapag nalatagan na ng C4 lins itong ating roofing na to, itong frame ng ating roofing, magpapa-start naman tayong maggawa ng sanepa. Yung mga angle bar ang gagamitin natin sa paikot niyan. So para yun yung kakabitan or kakapitan ng ating mga fascia board and then ng ating spandrel para do sa ating mga ibs, yung ating mga isang bulada, no? Ayan siya. So makikita niyo. Ito yung buong bahay, no? Ito sa taas. Makikita niyo yan, ganyan yung itsura niya. So ito, yung iba diyan, ito sa plano namin, wala nang mga bakal yan. Pero palalagyan ko yan. Palalagyan ko ng support na tubular yan. So kaya kita nyo iba, nilalagyan ko ng support na tubular para mas tumibay yung partition. Although sa plano namin wala na nakalagay yan. Alam niyo naman tayo, hindi tayo kurakot mga bossing pagdating sa paggawa ng bahay. Dinadagdagan pa natin yan. Yan, yung mga walang yan, yung katulad niya, mga SRC natin, na walang support na bakal, lalagyan natin yan, mga bossing. Kaya yung material, yung budget nito, imbis na sa bulsa natin ilagay, dito natin nilalagay sa bahay. So mas tandaan ninyo mga bossing sa pagko-construct ng bahay, kapag naging priority ninyo ay kumita ng pera, although kailangan natin yung pera, siyempre, practical. Sino ba naman ang tao na ayaw ng pera? Pero wag yung pera na sobra-sobra na yung ating project ay napapabayaan na. Minsan, hindi na nasusunod yung mga tamang materyales. Hindi na natin naayos yung paggagawa ng bahay kasi inuuna nating ibulsa yung budget. So, sa July Ems, baliktad, mga bossing. Imbis na unahin ko yung bulsa ko, inuuna ko, priority ko ay yung bahay. Bakit? Tandaan ninyo, hindi perang pinapadami ng July Ems, trabaho. And then, we're not making money. So, gaya nga ng motto ko, I'm not making money, I'm making legacy and history. So, ganun mga bossing, yung aking pananaw sa buhay. Ayan, so, anin mo yung kikita ka ng malaki, sobrang laki sa isang project, tapos wala nang kasunod. Ito, pag kumita tayo ng pampansit-pansit, pang merienda, ano pa ba? Masaya na tayo doon. Ang importante, may trabaho ang mga team ng July Ems at maraming natutuwa sa atin. Okay? So hindi lang tayo basta tumitingin sa pera. Ayan mga bossing. Ayan. So kung kurakot ako mga bossing, nako, milyonaryo na ako matagal na panahon na dapat.
Pero dahil nga, priority ko palagi, gusto ko kasi makapaggawa ng maayos na bahay. Passion ko kasi ang paggawa ng bahay. Mga bossing, hindi lang yan basta trabaho. Mahal na mahal ko ang paggawa ng bahay. Ayan. So ayaw na ayaw ko ding masisira sa mga kliyente natin. So yun mga bossing, ang ating latest update dito sa ating project na to. So yan, kita nyo, complete na. Papalagyan ko na lang ng mga bakal yung mga partition na yan. Paladagdagan natin ng extra bakal para mas tumibay. And then, syempre, para mas matuwa yung nagpapagawa sa atin. Tsaka kita nyo, ang linis palagi ng site namin. So ayan, kita nyo, mga bossing, yung site namin ay hindi namin pinapabayaan na dugyot. Talagang pinalilinis ko palagi. Basta darating na yung awasan, ayan mga bossing, so pagpatak ng alas 6, kita nyo, malinis na yung site. Although yun, winawalis pa ng anak ko yan. Yung site natin, yan, kita nyo, malinis. Ang sarap gumalaw kapag yung site natin ay malinis. Yan, katulad yan. Ito, nagpaparebukada tayo ng mga SRC. Ang SRC panel kasi natin, hindi siya pwedeng directly papalitadahan. Kaya nung sabi ko, rebukadahan natin siya muna. Lalagyan ng scratch coat or sandblasting, pero tawag talaga dito sa English, scratch coat. Yung concrete mix natin na semento at buhangin, ay kumapit ng maayos dito sa ating core. Okay? So, para pagpatong natin ng palitada, ay hindi siya basta bibitaw. Okay? So, ayan. Ito na yung nalagyan nila ng scratch coat. Ayan. Ayan siya. So, kaya madilim. And then, ito naman, ayan, ongoing pa rin yung installation ng SRC dito sa part na to. Ayan, kita nyo ito, harangan na yan. Ito kasi yung separation nung ating hiwalayan. Dito maghihiwalay yung ating roof. So, kaya dapat may sarado itong part na to para makapaglagay tayo ng another framing na mas mababa naman dito. So, meron tayong wall dyan. Ayan. So, yun, mga bossing, yung ating update dito. Ayan, kita nyo. Almost malapit na matapos yung ating mga walls. And then yung ating roof framing. Hindi lang kasi nag-iinit katulad kahapon, Monday, hindi halos na nakagawa kahapon. So, kaya ngayon lang Tuesday, nakagawa. So, kung dire-diretso yung araw, makakapagpagawa tayo or makakatrabaho tayo ng maayos. And then ito, good news mga bossing. So yan, bali ito, na-approve na nga rin pala yung ating ginawang service entrance. Actually ito, inulit ko kasi mga boss yan. Inulit ko yung service entrance kasi, alam niyo naman dito sa Cavite, medyo maselan. So katulad nung sa clamp natin, ayaw pumayag nung clamp na hindi nila gusto, pero yun yung nasa drawing nila. And then, ito, hindi ko nalagyan ng pangalan, ayaw din. So kasalanan ko naman yun. Pero ngayon yan, nilagyan na natin. And then itong ating service entrance yung tubo, ayaw din nilang pumayag na hindi nakabaon ng todo, yung thread. So inulit pa natin yun. So tinred ko pa yan. And then, ayan. Awa ng Diyos, ayan. Okay na siya. And then, aprobado na. And then anytime, pwede nating i-follow up to para dun sa ating puntador. Okay mga boss?